Isang bahay sa New Delhi ang talaga namang pupukaw sa atensyon ng sino mang mapapadaan dito. Dahil sa gate pa lang, hindi mo maipagkakailang Pinoy ang nakatira rito. Ito ang tahanan ng mag-asawang Cheryl at Matthias Westhäuser sa New Delhi. Taong 2000 ang una silang magkakilala sa New Delhi, pero 4 na taon pala silang naninirahan sa bahay na ito. Nagtatrabaho sa isang German airline si Matthias, habang bokalista naman si Cheryl sa isang banda sa New Delhi. I met him in India year 2000 nung na-assign yung band namin to perform in Radisson Hotel. That was, I think, our first month in India. Yeah. We met him, of course, inside the hotel in the bar while we were performing. After a few months, then 1 month, 2 months, 3 months, I don't know. yeah, he proposed when our contract finished in October. Then bumalik ako sa Pilipinas, then he followed. Tapos dun sa Germany in May 2001, we did the civil wedding first. After the civil wedding, kasi wala yung parents ko sa Germany, so in year 2008, then we did the wedding, the garden wedding, with the pastor and close friends and relatives. Hindi naman daw nahirapan ng purong Aleman na si Matthias sa pag-adjust sa kulturang Pinoy. If you enter the house, you remove your shoes, yung mga ganun. Sa kanya para pagpasok, hindi nagtatanggal ng sapatos. So yung mga sa atin, parang dala-dala pa rin namin yun. What I like about the Filipino culture is that everyone's very open-minded. Yeah. There's a lot of friendly people around. I never had a problem being in Philippines. I like the weather. I like the style of everything. Taong 2009 nang maipatayo nila ang kanilang bahay sa India at si Matthias mismo ang nagpintura ng bandila ng Pilipinas sa gate nito. Actually, wala talaga akong idea na lalagyan niya ng Philippine flag yung gate. Minsan nga may nagjo-joke sa amin sa Facebook nung nakita nila na baka daw may mga tao na pumila and get a number kasi ikisipin Philippine Embassy. Pagpasok mo pa lang din sa bahay ni Cheryl, makikita mo na talaga na medyo komportable sila sa pamumuhay. Nakapag-invest sila ng mga gamit at pero bakas mo pa rin na talagang Pilipinong-Pilipino. Ito yung collection ni Daddy. Siya yung mga bumibili talaga niyan. Kukunin niya yung mga maliliit na jeepney, kalesa, and the money. Oo nga, no? That was 2 years ago. Meron kaming new, meron din kami yung luma. So si Matt din ang nag-frame niyan. Si Matt, gustong-gusto niya yung nasa ceiling, yung mga vintage style. So binili niya yan para magkaroon siya ng ganun sa bar. Sa kanilang guest house, meron ding minibar na may disenyong bahay kubo. So this is the bahay kubo bar na ginawa ni Matt. Sa loob to nung guest house, like party room. And then nakahang doon sa back yung Philippine flag. Tsaka yung mga ibang na mga decorations from Philippines. You have the Filipino feeling there. At dahil mahilig sa gulay ang kanilang mga anak, tinamnan na rin ni Cheryl ang kanilang bakuran ng mga gulay na karaniwang sahog sa mga lutuing Pinoy. Mahilig kasi siya sa sitaw, kangkong, talong. So then, merong space na sa part ng farmhouse na napagkatuwaan pong gawing halamanan. Since hindi nga masarap yung mga kangkong na nabibili doon, sabi ko makapagdala nga ng mga buto. Tapos nag-try lang kami, maliit pa lang yan nun eh. Tapos talagang gumagapang sila, tapos ang sarap-sarap ng lasa niya. Sabi ko, sige, tanim natin to para pag nagsinigang tayo, talagang Pilipinong-Pilipino siya. I think every 2 days, meron kaming adobong kangkong, nagtempura kangkong. And then yung nasa tabi niya is yung okra natin. Tapos yung sitaw niya nandito sa bed, medyo side ng wall eh. Natutunan din ni Cheryl na gumawa ng sariling bersyon ng pandesal at fish balls habang nasa India. At dahil mahilig nga sila sa sa tinapay, itong mga Aleman, so pinag-aralan kong gumawa ng pandesal na talagang kahit yung mga Pilipino na guests
Gusto pa nga nilang umorder. Yan yung pandesal ko, ala Cheryl. Gumagawa kami ng sariling fishballs. Ito yung time na nagka-crave ako sa fishballs. So sabi ko, makagawa nga. O, diba? Nito lang Hulyo, umuwi sa Pilipinas mula sa New Delhi ang mag-asawang sina Cheryl at Matthias kasama ang mga anak na si Shaina at Irene. Gusto kasi ng panganay ni Cheryl na si Shaina na ipagdiwang ang kanyang ika-10 kaarawan. Kasi maraming bata. Diba kasi nga dahil palipat-lipat din kami ng bansa. So, hindi naman talaga siya nakaka-collect ng friends. So, para sa kanya, yung mga pinsan niya, tsaka mga kapitbahay, yun yung the cakes, ang gaganda. Tapos masaya. So, sabi ko, China, where do you want to celebrate your birthday? Really big one. Sabi niya, I want it in Philippines. Ganun siya. So, sabi ko, okay. Nakilala rin namin sa birthday party na ito si Lorelai Sanchez Humpage. Siya yung partner ko na si Lorelai. I call her Lori or partner or Inday. Siya yung lagi ko nakakasama sa India. Na-assign sila just now. Tulad ni na Cheryl sa New Delhi rin nakabase si Lorelai kasama ang Brito na asawang si Peter at ang anak na si Carlo. Kasi yung ng asawa ko trabaho, consultant siya sa construction. Kaya kung saan yung destino niya, saan may project, doon kami napupunta. So, nakapunta kami ng Dubai, Cambodia, at saka ng Hanoi. Last year, nagkaroon siya ng project sa New Delhi. Kaya kami napunta roon. Ang projects niya doon ay commercial center. Sa mahigit 1 taon nilang paninirahan sa New Delhi, hindi raw naman siya nahihirapang makibagay sa mga Indianong katrabaho niya. Marami akong nakakausap na may asawang Indians din. So, maganda rin yung relationship ko sa mga Indians. At saka, kahit hindi sila asawa ng Pilipina, yung mga staff ng asawa ko, mga Indians din. Dalawa lang sina Cheryl at Lorelai sa 3,500 overseas Filipino workers at immigrants sa India. Karamihan sa kanila mga professional. Para sa last stop namin dito, binisita namin ang Embahada ng Pilipinas sa India. Yung meet up natin with the ambassador, isa rin ito sa mga highlight, no, na may tuturing ko sa pagbisita natin sa India. Kasi makita mo naman yung embassy natin nasa isang lugar kung saan kahilera natin yung mga mayayamang bansa rin sa Europa. Sa lawak nitong 2 hektarya, isa ito sa pinakamalaking embahada ng Pilipinas sa buong mundo. Gaya ng ibang mga Pilipino na nakikilala natin sa ibang bansa, talagang warm pa rin yung pagtanggap. Parang hindi ka umalis ng Pilipinas. No? Pinakain tayo, pinamerienda tayo, at inistima ng husto at tinur niya tayo dun sa ating embahada sa India. Mag-iisang taon pa lang na kinatawa ng Pilipinas sa India si Ambassador Benito Valeriano. Nananatili naman daw matatagang ugnay ng Pilipinas at India na sinasalamin ng maayos na kalagayan ng ating embahada. So ever since maganda ang relasyon ng Pilipinas at India. Napakaganda. Napakaganda. At saka talagang, nung araw, siyempre, malaki yung respeto nila sa atin. Mas ahead tayo, way ahead tayo eh. Oo, tayo ang- sa economy. Oo. So makikita ninyo, kaya nga, I would suggest, ikutin ninyo, marami rito embassies eh. Makikita ninyo, maiko-compare ninyo. Kaya ito, minimaintain natin, we make it really look very good because karangalan ng Pilipinas ito. Yes, yes. It's our pride. No?